Magandang araw po, Miss Anne. Gayon din sa lahat ng kapantasya na patuloy na nakikinig sa programang ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eileen, 17 taong gulang. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa hindi ko malilimutang karanasan at magpahanggang sa ngayon ay masakit at mabigat pa rin sa aking dibdib sa tuwing naalala ko ang mga ito. Dalawa kaming magkapatid ng Ate Jean at siya ang panganay. Parehong wala na ang mga magulang namin, kung kaya ang ate ko ang nagpatuloy ng aking pag-aaral at siya ang tumayong magulang ko. Lahat ay ibinigay ni ate sa akin. Kahit na hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo, ang mahalaga sa kanya ay maitaguyod ako. Labis-labis naman ang pagpapasalamat ko sa lahat ng ginagawa niya sa akin. Kung kaya sinisipagan ko pa ang aking pag-aaral, lalo pa at mataas ang mga pangarap ng ate ko sa akin at nais niya akong makapagtapos sa kolehiyo. Lumipas pa ang 1 taon at nakapag-asawa na nga si ate, kung kaya kinakailangan ko na rin ang makahanap na mapagkakakitaan upang kahit papaano ay matugunan ko ang iba ko pang mga pangangailangan. Natanggap naman ako sa isang fast food at pumayag ito ng part-time, kung kaya mayroon na akong trabaho. Subalit nang malaman ito ng ate ko, ay pinaalis niya ako. Bunso, kahit na nakapangasawa na ako, ay hindi pa rin naman ako titigil sa pagsusuporta sa iyo. Kaya bakit naghahanap ka pa ng magpagtatrabahuhan? Sambit nito sa akin na tila ba nagtatampo dahil sa aking ginawa. Ate kasi nakakahiya na po eh. Lalo pa ngayon, may pamilya ka na dapat mong unahin kaysa sa akin. Mahinahon kong tugon rito. Yun ba ang inaalala mo kaya ka nagtrabaho? Alam naman ng Kuya Joel mo na responsibilidad kita at alam niya rin na ako ang tumayo na magulang mo kaya wala kang dapat alalahanin. Nagpapaliwanag dito sa akin. Wala na nga akong magawa kundi ang sundin ang nais ng Ate Jean ko. Ayon sa kanya, na pareho naman silang may trabaho ni Kuya Joel kaya wala akong dapat problemahin. Umalis nga ako sa aking trabaho at mas pinagtuunan ko na lamang ang aking pag-aaral. Lumipas pa ang 2 taon at nabuntis na nga ang ate. Dahil sa pangyayari ay ang Kuya Joel na lang ang nagtatrabaho, subalit mahigpit pa rin akong binilinan ng ate na huwag magtrabaho at mas ituon ko na lamang ang aking pag-aaral. Pero ate, pumayag na po kayo, lalo na po ngayon na pareho tayong dalawa na walang mga trabaho. Nakakaya po kasi kay Kuya Joel na siya pa ang nagbabayad ng tuition at boarding house ko. Tugon ko rito upang kumbinsihin siya na pumayag sa aking pakiusap ko sa kanya. Sinabi ko naman na ibaling mo na lang ang isip mo sa iyong pag-aaral. Hayaan mo na kami ng Kuya Joel mo sa mga gastusin. Basta ang importante ay makapagtapos ka ng kolehiyo. Lalo pa at 2 taon na lang ay gagraduate ka na. Sambit nito sa akin at talagang buo ang desisyon nito na hindi ako pagtrabahuhin muna. Ate, hindi naman sa nangangatwiran ako. Pero nahihiya po talaga ako na ang kuya ang nagbabayad ng gastos ko sa paaralan at sa tinitirhan ko. Muli kong tugon dito upang muli siyang pakiusapan na pumayag na lamang sa nais ko. Kung yan ang inaalala mo, bunso, huwag kang mag-alala dahil nag-apply na ako sa agency patungong ibang bansa at baka mga ilang buwan lang ay tumungo na rin ako upang magtrabaho doon. Sambit nito sa akin upang hindi na ako mangulit pa sa kanya sa pagtatrabaho ko. Ibang bansa? Pero paano si Baby Justin? Sino mag-aalaga sa kanya? Sunod-sunod kong tanong sa kanya, dala na rin ang aking pagkabigla sa kanyang mga sinabi. Di ba nga gusto mo ng trabaho? Ikaw muna ang mag-alaga sa kanya habang nasa ibang bansa ako. Dito ka na rin tumira ha?
para naman di mo na problemahin pa ang boarding house mo. Sambit nito sa akin at pakikiusap na rin. Sa puntong yun ay nais ko sana pang mga tuwiran pa sa ate ko. Subalit nang makita ko ang mga mata nito na tila ba nagmamakaawa na pagbigyan ko ang hiling niya, ay wala na nga akong magawa kundi ang pumayag na lamang. Sa isip-isip ko, matagal pa naman yun. Isa pa, tama nga naman si ate. May mababawasan ang problema ko sa bayarin sa akin tinitirhan. Lumipas ang ilang buwan at nakaalis na nga ang ate patungo ng Singapore. Simula nga na pag-alis si ate Chin ko, ay doon na ako tumira sa bahay, kasama ang anak nito at ang aking bayaw na si Kuya Joel. Sa mga unang linggo at buwan ko na pagtira sa kanila ay wala namang kakaiba. Mabait at maalalahanin naman ang Kuya Joel sa akin. Sa katunayan, madalas din ako bigyan nito ng pera sa tuwing sumasahod ito sa kanyang trabaho. Kuya, wag na lang po. Kasya naman ang perang ibinibigay ng ate para sa aking tuition. Ibili nyo na lamang po yan ng mga kakailanganin ni Baby Justin. Sabit ko rito nang muli na naman itong nag-abot sa akin ng pera. Naku bunso, tanggapin mo na yan. Sa katunayan, maliit na halaga lang yan kung ikukumpara mo sa pag-aalaga mo sa anak namin ng ate mo. Mahinahon nitong tugon habang pilit na inaabot pa rin sa akin ang pera niyang hawak. Wala na nga akong nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang ibinibigay nito. Kung sa bagay, maibibili ko na rin ito ng mga pangangailangan ko para sa aking katawan. Bumili na nga ako ng pampaganda, lipstick, makeup, eyeliner at maging ng lotion na paborito ko. Sa tuwing pumapasok ako ng paaralan ay naglalagay nga ako ng pampaganda. Siyempre bilang dalaga ay nais ko rin maging disente sa mata ng ibang tao. Subalit ang hindi ko alam na yun pala ang dahilan upang makuha ko ang atensyon ng aking bayaw. Simula nang magpaganda ako ay ramdam ko ang matatalas sa titig sa akin ni Kuya Joel. Halos hubaran na nga ako nito ng kanyang tingin at talagang titig na titig sa aking pribadong katawan. Mas napapadalas palalo ang kanyang pagbibigay sa akin ng pera at nagtatampo pa ito kung nag-aalangan pa nga akong tanggapin at hindi ito matamhimik habang hindi ko ito tinatanggap. Wala na nga ako nagawa kundi tanggapin na lamang ang mga tulong ni Kuya sa akin na sa buong akala ko ay bukal naman sa kanyang puso. Aaminin kong malaki din kasi ang maitutulong nito sa aking pag-aaral. At lumipas nga ang ilang pang mga buwan na magkasama kami sa isang bubong ng aking bayaw. Tiwala, yun lang ang aking ibinibigay sa kanya sa mga oras na magkasama kami sa bahay ni iyon. Ngunit habang tumatagal ay tila ba may kakaiba akong nararamdaman sa mga ikinikilos niya. Bagay na nagpapagulo sa aking isip. Minsan, naabutan niya akong nagsasampay ng aking mga nilabhang damit. Nagulat ako nang bigla may mainit na palad na dumampi sa aking dibdib. Ay kuya! Bakit po? Anong... Napasigaw ako sa labi sa pagkabigla. Ay, sorry Eileen. Kukuhanin ko lang sana tong tuwalya eh. Paliwanag niya at mabilis din siyang umalis. Nakadama ako ng pagkatakot sa aking Kuya Joel na mga oras sa iyon at simula noon ay natuto na akong mag-lock ng aking kwarto sa gabi. Matapos ang pangyayaring iyon, kinabukasan ay maaga akong gumising upang maghanda ng almusal namin. Papasok din ako sa eskwelahan ng araw ni iyon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kuya Joel at naabutan niya akong nagluluto sa kusina. Noon ay nakasuot lamang siya ng manipis na boxer short. Nagkape ka na ba, Eileen? Hindi na siya kumipo, ngunit nakita ko ang mga ngiting bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Dali-dali naman akong umalis. Hapon, sa aking pag-uwi ay may tila bigat akong nararamdaman sa aking mga hakbang.
sa pagpasok ko sa bahay ng aking kapatid. Wala pa sila kuya at ang aking pamangkin. Saan kaya sila nagpunta? Naisip ko magluto na kaagad ng hapunan bago pa sila dumating. Maya-maya ay narinig kong kumakatok si Kuya Joel sa aking pinto at parang may tinatanong lang siya. Eileen, itatanong ko lang kung tiplado na rin ba yung adobo sa ref? Pagbukas ko ng pinto ay nabungaran ko ang nakangiting mukha nito. Maamos sana ang kanyang mukha, ngunit biglang nagbago at naging mabangis nang masilayan niya ako sa pintuan. Ano ba, Kuya Joel? Bakit mo itinutulak ang pinto? Papasukin mo ako sa loob, Eileen! Hindi pwede! Nakipagtulakan ako ng pinto sa kanya, subalit sadyang malakas siya kaysa sa akin. Kuya! Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakapasok sa loob. Mabilis niya ako naitulak sa aking kama at doon ay ubod lakas niya akong dinaganan at hinawakan sa akin 2 kamay. Kuya Joel! Huwag mong gawin sa akin to! Maawa ka sa akin! Pakiusap ko sa kanya, ngunit tila bingi na siya sa aking mga sinasabi at abala siya sa ginagawa niya sa akin. Inumpisahan niya akong halikan sa lapi, pababa sa aking leeg, hanggang sa makarating na siya sa aking dibdib. Agad niyang naalis ang damit na bumabalot sa aking katawan. Tumayo siya at binitawan ako, ngunit hindi para palayain, kung hindi para mag-alis din siya ng kanyang damit at mabilis siyang bumalik sa aking kinaroroonan. Kinilabutan ako nang maglapat ang aming mga hubad na katawan. Pinilit kong magpumiglas at sumikaw. Ngunit, talaga bang hindi ka titigil ha? Kinuha ni kuya ang kanyang patalon sa sahig at inilapas ang matalim na laseta na naroon. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang ginagawa. Sadyang pinaghandaan pala niya ang kanyang masamang balak sa akin. Sige, subukan mong pang sumigaw kung ayaw mong paglamayan ka na bukas. Pagbabantay niya kung kaya't wala na akong nagawa. Naiyak na lamang ako habang winawasak niya ang aking puri dahil pakiramdam ko ay hindi lang puri ko ang nawala kundi ang halaga ng buo kong pagkatao, ng buo kong pangarap. Matapos ang kawalang respetong yun ay nagbihis na si kuya at tuloy pa rin ang kanyang pagbabanta. Marahil ay natatakot siya magsumbong ako sa aking kapatid. Huwag ka magsusumbong sa ate mo ha, Eileen. At kapag nagipit ako, kahit kayo magkapatid, pwede kong patayin. Nawalan ako ng kibo ng mga sandaling yun, Miss Anne. Wala sa hinagap ko na ganun kawalang hiya ang asawa ng ate ko. Makalipas lamang ang 3 araw simula na nangyari iyon. Isang gabi, habang malamig ang panahon, nakatingin ako sa bintana ng aking kwarto nang biglang makarinig ako ng mga yabag na papalapit. Hinayaan kong mahinang hampasin ng hangin ng aking muka, kasabay ng aking pagluha. Maingat nitong pinihit ang doorknob sapagkat hindi ito nakalak. Wala akong magagawa dahil kahit ilak ko ito ay mayroon naman siyang duplicate na susi nito. Kaya makakapasok din si Kuya Joel. Dahan-dahan siya lumapit sa akin at muling ipinakita ang kanyang laseta. Mabilis ang kabog ng aking puso at napahawak ako sa sarili kong mga braso, sabay sa aking pagtutol. Tama na kuya, tigilan mo na ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Talaga ba, Eileen? Bakit hindi mo nalang aminin sa akin na naliligayahan ka rin? Nakangiting sambit ni Kuya Joel. Hayop ka! Tumigil ka! Wala kang konsensya! Nasigaw na lamang ako at mabilis niya akong hinawakan sa aking mukha ng isa niyang kamay. Alam mo pala kaya wala nang dahilan para mapumiglas ka. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Pumapalag na saad ko.
Naulit muli sa amin na pangyayari iyon, Miss Anne. Naulit ng naulit hanggang isang araw ay naramdaman ko na lang na nahihilo ako at nasusuka. Natakot ako kaya agad akong bumili ng pregnancy test upang makatiyak dahil halos 1 buwan na din akong delayed sa aking buwanang dalaw. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako at ang Kuya Joel ang ama ng aking ipinagbubuntis. Sa mga panahong iyon ay nalilito ako kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Subalit nalaman kaagad ni Kuya Joel ang pagbubuntis ko kung kaya agaran itong nagsumbong sa ate ko na nabuntis raw ako ng kung sino-sino mga manliligaw ko na pinapapunta ko sa bahay sa tuwing nasa trabaho siya. Ilang araw lang ang lumipas ang biglang dumating si ate sa bahay nila. Sobrang galit na galit. Pinagmumura ako nito, sinumpatan, minaliit hanggang sa itinakwil at palayasin. Nakatikim din ako na sampal sa kanya habang ang Kuya Joel naman ay natatawa pa habang nakikita akong sinasaktan ng kaisa-isa kong kapatid. Nang gabing yon ay lumayas nga ako at nagpakalayo-layo hanggang sa makapagsilang ako at nakapagtrabaho bilang katulong sa palengke. Mabilis sa lumipas ang mga buwan at taon na wala na kaming ugnayan ng ate ko. Sobrang miss na miss ko na siya. Nais ko sana siyang kausapin at ipagtapat sa kanya ang lahat-lahat upang maunawaan niya ako. Subalit nagdadalawang isip din ako at naguguluhan kung tama ba ang aking gagawin dahil ayaw ko rin na malaman niya ang kahayupang ginawa ng asawa niya sa akin at tuluyang masira ang kanyang binuong pamilya. Dapat po ba akong manahimik na lang, Miss Anne, at mga kapantasya? O ipagtatapat ko pa rin sa ate ko ang lahat-lahat upang magkabati kami ulit? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay kapulutan po ito ng aral. Maraming salamat po. Lubos sa gumagalang, Eileen.